Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ito, edited daw. Ito, play natin. Nakakamiss lang. Chill with you, sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Itong si Yulen Budol-Budol, o also known as a friend of Food Genius. Si Yulen Marcos Budol-Budol lang ano yan, ang admin niyan. Budol-Budol yan, mag-iingat po kayo. Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno. Picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko din do sa regional director ng region to, si General Maralag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Ayun. Diyan po napapahamak si Kulaong sa pagbubunganga niya na yan. Bakit kailangan mo pang sabihin, bakit nyo dinidikit yung mukha ko diyan sa lintik na general na yan? Yan po ay talagang tahasang pambabastos sa isang general, tauhan ng PNP. Ngayon, kung eto'y drama nyo lang ni Maralag, kung eto'y style nyo lang, para kunwari, magkalaban kayo, magkaaway kayo, hindi to po pwedeng palagpasin. Kahit sabihin ni General Maralag na, arbor ko na lang to. Kasi si Francis Leo Marcos, ko to kaibigan ko to dati, arbor ko na lang to. Hindi pwede. Bakit? PNP ang binabastos mo. Kapag binastos mo ang isang pulis, kaya yan ay kapitan, kaya yan ay ano ba tawag doon, yung private, hindi private, ano ba tawag doon? Yung mababa lang yung ranggo, yung pinakaunang-una para SPO1 o PO1 pala, PO1 noong panahon ni Digong, noong panahon ni Gloria, PO1 patawag noon, di ba? Yung pinakaunang-unang hakbang, unang-unang baitang, yung mababa lang ang kanyang ranggo, kakapasok pa lang niya sa PNP, PO1 lang siya. Kahit yan ang bastusin mo lang, Kulaong, talagang binastos mo ang buong institusyon ng PNP. Lalo pa to, General, sinasabihan mo ng lintek. Putang ina, since 2023, kaaway ko na yun. Ito. Ulit natin. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Oo, totoo, dati kaibigan ko, pero ngayon kaaway ko yan, tsaka wag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam. Parang tingin ko nga drama to, drama. Parang tingin ko drama to, para kunwari magkalaban sila, magkaaway sila, wala silang connection sa isa't isa. Yun ang tingin ko. Kasi parang pilit na pilit yung pagsasalita ni Kulaong dito Dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Kung nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Para maging maayos ang buhay ko. Tratado to. Ikaw, Prince of Food Genius, ikaw Yulen. Kulaong, kung babalikan natin ang istorya, ikaw ang nagpakita ng litrato pinakita mo sa live mo So, paano mangyayari na si Food Genius, si Makagago, si Yulen, ang may gusto na
idikit ang pangalan mo kay Maralag. Eh, ikaw ang naglabas ng video na yun eh. Yan yung litrato na yan sa video mo mismo eh. Budol, umuwi ka lang ng Pilipinas, babalatan kita. Lahat na dinamay nyo na. Si SU, Mar Rojas, ano pa ba? Manny Pacquiao. Lahat na, pinagdadamay nyo na. Ngayon, dinidikit ko yung pangalan ko dyan sa kay Tony, kay Maralag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pa lang, kaaway ko na yan eh. Oh. Di ba? Kung nyo ididikit ang pangalan ko dyan, dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Tatandaan mo yan. Pero dikit ka ng dikit sa mga pulis. Tanda ko yung Kulaong eh. Meron kang ginawang pamimigay kunwari ng mga salamin. Sa Camp Crame pa to namigay ng salamin. Tapos, yung mga parang pamilya ng mga pulis, yun ang binigyan niya ng mga salamin sa Camp Crame. Ikaw Kulaong ang dumidikit sa pulis eh. Tapos doon sa Heritage Hotel, merong 2 pulis doon na meron daw tinulungan na babae. Ang ginawa mo naman, nagpasikat ka, binigyan mo ng pera yung pulis. Kaaway ko na yan eh. 2023 pa lang eh. Tapos panayandikit nyo sa... Ilayo nyo yung pagmumukha niya sa pagmumukha ko. Okay? Mas pogi ako dyan. 2020. Scripted to. Hindi ito makatotohanan. Scripted. Scripted yun. Yung ano na yun ni Kulaong. Yung pagsasalita ni Kulaong. Eto. Abogado to ni ni Kulaong. Si Attorney Johnny. Kasama si Maralag. Hindi totoo yung mga ganyang ni Kulaong. Hindi totoo yan yung mga pagsasalita niya. Ano yan? Scripted yung pagtatanggol na yan. Tapos ito, may inilabas na statement si Maralag. Kasi syempre, hindi siya maglabas na statement eh. Kasi kung di po siya maglalabas na statement, mayayari naman siya sa NAPOLCOM. General na to, baka pa baka pa retire na to eh. Kaya kailangan niya magbigay talaga na statement. Yan kasi napapala mo Kulaong, nagsuot ka ng damit ng pulis, pinakita mo pa sa live. Dinadali ka ngayon. Ikaw ang walang ibang dapat sisihin dito Kulaong kung hindi ikaw. Walang dito. Walang ibang dapat sisihin. Ikaw nagsuot eh, ikaw nagpakita. Buti sana kung si Food Genius naglabas niyan. Hindi naman. Ikaw naman ang naglabas eh. Henry Mendoza, kung totoong hindi kay Maralag yan, bakit pinali sa Cagayan si Kulaong ng mga pulis? Bakit hindi kinuha yung original na picture sa telepono ni Kulaong nang maimbestigahan at makita ng malinaw yung apelyido ng uniforme? Kaya bigla umalis yan at may escort na pulis pinaalis yan ni Maralag sa Region 2. Baka binura na yung picture niya noon ng mga nagpuntang pulis sa kanya sa Bali Hotel. Kaya pala biglang kaya bigla umalis ng ng Cagayan sa Peña Blanca. Si Piausi, bossing hindi yan natakot kasi Mason yan. Dami PNP official na Mason. Member daw siya sa 307 San Mariano Lodge, Isabela. Sino po? Si Kulaong? Pag hindi ginagamit, utak lumeliit. Luhiya into the void. Boss, ba't nag-aaway si Karuba at Boss Kayo? Di ko po alam. Manet TV Vlogs, ayan, shout out. Ate Glenn, Boss Mac, ilang months na po ba nating laruan yan si Kulaong? October, November, December, January, February. 5 months na po. Stacy Ramos, hello. Derek Cosme. Okay, Kuya Joffrey, member ako ng Anti-Kulaong. Galit ako sa pangit at mabaho. Ronline channel, sa sobrang yabang niya, pinapahamak na sarili niya. Tama. Kulaong talaga. RRJ B2, hindi yung pagsuot niya ng uniform yung na-miss niya, kundi yung bumalik sa loob at mahoyo. Madcat, sa labis na kayabangan, naghahanap ng sariling kapahamakan. Christine Ramos, hello po. Jap site. Ay, si Kuya Japsan to.
Pagkatapos niya mag-live, nakasave na yan. Jane Pradilla, maglabas kaya ako ng edited talaga yan. Tapos paniwalain niya yung picture. Tapos kukunin niya. At ipagyabang niya na edited talaga. Siya ang gumagawa ng sarili niyang kaso. Tanga talaga. Toll Road Sector. Na-miss na sa Hoyo. Ate Glenn. Roberto Janco, katangan niyang ginawa ni Kulaong, di nag-iisip. Kiluwa Hunter, boss, makalam ko na kung bakit nagsisinungaling si Kulaong. Kasi nung pinanganak siya, nagsinungaling ang nanay niya na tao ang nairi niya, si Kulaong, pero tubol pala ang lumabas. Tubol? Ate Glenn, kawawa naman si Nanay Remy na dadamay sa gawain niya. Ramil Cruz, boss, ilaglag ka na niyan ni General Maralag. Ano ilaglag ka na niyan? Abi Marquez, pati yung General yari dyan. Tolerant sector, sige mangusin lahat ng binabanggit mo, pwedeng madamay sa kaso talaga. The Modern Parents, aga natin ha. Glenn Magramo, iba kasi si Kulao eh. Madami din siyang kilalang tao na matataas kaso di nagamit sa tama. DOS AI, Boss Mac, long time no look. Daming naging issue nitong nakaraang araw. Tama. Toll road sector, nakapo po pwedeng ebidensya yan. Madadama yung mga nasa picture. Kuya Roberto Janco, feeling niya matalino siya at akala niya bobo mga viewers. O, bantay-bantay kayo dito, Pablonatics family. May kausap lang ako importanteng tao sa buhay ko. Salamat Kuya Henry ha. Pangit ka Kulaong daw. Kulaong, stupid idiot, moron, lunatic. Twice one, sobrang kapal talaga ng mukha niya, nagagawa niya pang humarap sa camera matapos siyang ipahiya. May problema na sa pag-iisip yan. Galit-galitan lang yan, scripted. Tama. Aris Pamintuan, palagay ko may timbre kay Maralag yan. Question din si General Maralag, madadali yan. Tama. Zay Mars, masyado kasing madada. Who needs enemy when he always sabotage his own self? His big mouth is his own downfall. Oo nga, Mars. Invaders, patrolman pala yung pinakamababa, ano? Si Kulaong hugas kamay. Wondering, just the same, it's still disrespectful to authorities. Ate Glenn, wag na kasi mag-bad words. Tama. Sablay na naman Kulaong. Mars, his downfall will be his big mouth. He just keeps pressing the self-destruct button. Tanod lang kasi dapat si Kulaong eh. Kaya Gary, Toll Road, dikit pa din yan, kaibigan mo eh, gago. Wondering, wedding nga. Mad Cat. Ayan. Drama yan. Kasi mapapamak si General kung magkaibigan pa rin sila. Aris Pamintuan, drama yan. Kunwari, nagkukumahog yan para malinis din si Maralag. Agoy, sablay na naman si Kulaong, Ate Glenn. Ate Abby Marquez, paglalag sa RA 6713, ang pagiging bastos o hindi magalang ay paglabag sa Code of Conduct and Ethics Standards for Public Officials and Employees. Sarge, SPO10 Kulaong, reporting. Ate May, pasensya na late. Galing ako sa live ng PAC first. Okay, Toll Road Sector, RBBG. Saka sabi niya, past year lang ata, bata niya daw yun. Saka mabait daw na tao yun. Oo nga. Diba? Kilo Hunter, Boss Mac, alam ko na kung bakit magsisinungaling si Ay, nabasa na natin to. Sabi ni Kulao, kung may nagawa man siya, lalabas sa batas, sumingi daw siya paumanhin. Labag sa batas, sorry lang. Ay, wala, di pwede yan. Tuwad. Yan, Boss Mac. Ang ibig sabihin ng bakay sa Ilocano term is so Tagalog sa Tagalog, bundok na nawala ng alam sa patag na lugar. Ronald Federico Pax de Mesa, Jeshar, hello po. Marvin Manliklik, wala na yan si Kulaong. Pag nakulong lang yan, magtitino. Mat Salabos, aabutin din daw si Dong Batalan, boss. Oo, totoo yan. Mama Chup, sa lahat ng pinaingay na issue, ito yung pinakamasakit kay Norman, yung taong sinasandalan niya na General Maralag, hindi malayo sa isang araw, hindi na mag-live yan at missing na si Norman. Ate May, sabi ni Kulaong, kung may nagawa man siya, yun nga, oo. Lalabag sa batas eh. Hindi pwedeng ganun lang. Sorry lang. Ginawa niyang costume uniform ng PNP. Tama. Dennis sa Atreu. Topper Shera, na-miss na ni Kulaong sa Oblo at yung na-donut siya ng Sputnik. Yung ba yung na-miss niya?
Matindi talaga 'to si Kulaong ano, marami talagang ano 'to, peperwisyuhin pa kahit saan 'to magpunta, perwisyon totoo po talaga dala nito. Hindi po 'to titigil sa pamemerwisyo. Ngayon, eto puntahan natin yung ano, yung, panahon na tingin ko kung kailan niya ito sinuot. Ah, eto kitang-kita dito sa video. Na nire-upload ni Food Genius na magkakasama sila, eh. Magkakasama sila ni ano, ni Maralag. Eto, ayan, oh, ayan. Oh, eto 'yun. Oh, magkakasama. Today is 13th of February 2019. I'm at the Heritage Hotel. You know what? Oh, ayan, nandiyan si Food Genius, oh. Matagal na 'yang picture na 'yan, boss. Oo nga po, matagal na nga. Totoong matagal na. Pero nito lang nilabas ni Kulaong sa live niya. Pinahamak niya 'yung sarili niya. A few days back, when I met my old friend, we play chess and I'm losing. Yes, I admit it. I'm really losing. But today, I win. Now, Bren and the businessman and the general playing. Sige. Kung sino manalo sa kanila, sa challenge ko. Ganun ako kagaling. Today 'Di ba? is 13th of February 2000. Talagang magkaibigan si ano, si Kulaong saka si Maralag. Kita nyo sa Heritage Hotel magkakasama sila. Oh, 'di ba? Heritage Hotel. Talagang si Kulaong, ang Heritage Hotel parang ano niya 'yan, ginawa niyang ano 'yan, kasi ang, itong Heritage Hotel diyan siya kinasal. Oh, eto si General Maralag, oh. Diyan siya kinasal, diyan siya lagi naglalagi kapag nagche-check-in dito sa Maynila. Ngayon tingin ko, ah, baka sa mga susunod na araw bumalik 'yan sa Heritage Hotel. Talagang kaibigan niya si Maralag. Ngayon, eto si General Maralag dapat magpaliwanag. Bakit mo hinayaan na si Kulaong ay isuot ang uniforme mo? Kahit anong pang close nyo, kahit ano pang, tawag dito, kahit ano pang, samahan ninyo, hindi mo dapat pinapasuot diyan kay Kulaong ang uniforme mo. Bukod sa babaho, bukod sa dudumi, malalagyan ng kanyang libag, madudungisan ang uniforme na isinusuot ng ating mga kapulisan. Isang malaking-malaking kabastusan 'to sa PNP. Bakit ka pumapayag? 'Di ba? Ba't ka pumayag na isuot 'yan ni Kulaong? Sagrado 'yan, eh. Ah, Alam niyo isa lang ibig sabihin nito, ganyan sila ka-close ni ano, ni Kulaong. Si Maralag saka siya, ganyan sila ka-close. Ganyan sila katindi ang kanilang samahan, na yung uniforme ni Maralag na isusuot ni Kulaong. Ngayon, General Maralag, eto pong, nagsuot ng uniforme ninyo, ah, noon, pagpalagay mo na kung talagang 2019 'yan, sinuot po ni Kulaong. Hindi niyo ba alam yung ginagawa nitong si Kulaong? Human trafficker. May issue ng land grabbing sa norte na kung saan ikaw ang regional director. Bukod pa sa etong, si Kulaong, ay napakarami pong ginagawang paglabag sa batas katulad niyan, pagmamaneho ng walang lisensya
Hindi kaya si Kulaong ay doon nagtatatakbo sa Region 2 nitong mga panahon na malapit na siyang malabasan ng kanyang warrant of arrest, hindi kaya General Maralag, kaya doon siya tumatakbo ay dahil nandun ka? Kaya ngayon ay gumawa si Kulaong ng video na pinapalabas niya na magkalaban kayo para malihis ang isip namin, malihis ang isip ng taong bayan na magkalaban kayo at hindi mo siya pinoprotektahan. Kasi kataka-taka, bakit ang isang Kulaong diyan sa Region 2 naglalagi nung makaramdam na siya na malapit nang lumabas ang warrant of arrest sa mga ikinaso sa kanya ni Makagago? Bakit? Bakit diyan siya naglagi? Bakit diyan siya nagpunta? Bakit diyan siya nagsisiksik? May bahay siya doon sa Paranaque ba yun? BF Homes? Bakit diyan siya nagsisiksik? Hindi na siya bumalik doon sa bahay na kanyang tinitirhan sa Paranaque. Para ba hindi namin isipin na tropang-tropa kayo, sanggandikit kayo? Kasi alam mo General Maralag, dito sa inilabas ni Pugenius, buti nga naitabi niya 'to galing kay FLM4 Filipinos, na audio recording na itabi ni Pugenius. Ito, dinig na dinig po dito ang pag-uusap. Pakinggan po ninyo. Sino to? Boss B, Sino to? Yama po. O Yama, ano yun? Boss, kamusta kayo? Ito. Boss, isa lang ang pangako ko sa inyo. Ano yun? Umanatag kayo. Malakas ang kaso ni boss. Panalo siya. Alam ko naman, siyempre, they have reasonable lahat and everything. Hindi naman yun yung punto eh. Yes. Ang problema, nadadamay ako eh. Dapat lahat ng tao, after siya, ako eh. Opo. Yun nga. Pero boss, yan naman, pinapatay ko sa social media yan. Inuutusan ko yung mga vlogger natin na yung Bernard Chong na sinasabi nila, wala yung connection doon. Magkaibigan lang sila, best man lang sa kasal. So, basta huwag nyo na ako dinadamay kasi napipressure ako sa pamilya ko, napipressure sa kaibigan ko, napipressure sa asawa ko, napipressure ako sa mga kanegosyo ko. Kung nadadamay ako, pati yung mga kumpanya ko sa ibang bansa, nadadamay din sa akin eh. Kaya nga boss, pero wala po yan, patay po yan sa social media. Hindi po yan bumebenta yung bibi nyo, yung pangalan nyo. Hindi po. Oo nga, pero ba't ako nagaganito? Hindi boss. Hindi ko naman alam nangyayari sa akin, hindi ko naman alam yung mga nagtatanong sa akin, yung mga basta. Kasi, alam nga, nadikit po yung pangalan ninyo. Pero, ano yun? Day, pag-usapan natin mas importante, ano pa? opo. Tapos yun boss, eto, yung kaso ni boss, ngayon, gumugulong na. Lahat ng mga bumatikos kay boss, lahat ng mga nanira sa kanya, nakalatag na rin po. So, sabay-sabay ito na sasampa sa DOJ, pati Number mo ba ito, Yama? Yes, ito po yung number ko. Lahat Sige. po yun, babalikan po ni Attorney Johnny kasi si Attorney Johnny lang ang abogado ni boss na kasama namin 24 oras, 1 linggo kami sa loob ng NBI. Lahat ng nangyari po. Basta, Yama. Oo. Kung ano kailangan, paalam nyo lang kay Beth at kay Tony, ha? Ayan na. Yes po. Sige, yun lang muna, ha? Sige, ha? Oo, alam na po yun. So wala na pong iba kahit ay boss, ito, si Mami Beth. Wag na lang din tayo kasi siya, tinigil na rin namin yung pakikipag-connection sa kanya, yung pakikipag-usap. Kasi yung hinihingi namin na ebidensya, ayaw niyang ibigay. Anong ebidensya yun? Di yung lahat po ng pinamigay na mga ayuda ni boss, kasi malaking tulong po yun. Opo. Sige, hindi ko alam yan. Kasi aalisin na rin po siya ni boss. Si Beth? Yes po. Wag niyo na lang po anuhin, aalisin na rin po siya. Basta, ang kausap ko si Beth at si Tony, ha?
Boss, hindi nga. Si Mami Beth nga kay Amy Marcos nga yun nakaano eh. Ba't si Amy ba kalaban niya, kakampi niya? Eh, ayun nga po ang hirap eh. Biruin mo lahat ng tumitira kay boss, puro loyalista ni Amy. Ang lahat ng nakakuha boss ng mga ayuda, bigas at mga PPE, puro lahat tauhan nila Amy, puro mga loyalista niya. Tapos ngayon ganito ang balik. Kaya napakasakit po kay boss na ganyan yung nangyayari po. O si Tony na lang kausap ko, ha? Boss po. Boss, si Mami Beth, sabi ni boss, tatanggalin niya na yan kasi nakita niya ang daming koneksyon nung nasa Hindi. labas si boss. Basta si Tony na lang kakausapin ko, ha? Hindi niya ginamit yung koneksyon niya. Sige. Yun ang kinasasama ng loob ni boss. Sige, ha? Opo. Sige, boss. Pagka po merong i-update ko po kayo ulit. Pero sa po natin, okay po yung dalawang abogado, si attorney Espejo, yung lalaki, yung INC, at saka ni Johnny. Sige. Opo. Sige, boss. Boss, pumanatag kayo, boss, ha? Huwag kayong mag-alala po. Okay si boss. Okay. Yes po, okay po. Sige po. Ayun. O, di ba? Maliwanag na talagang konektado si Maralag, si Tony Maralag kay Kulaong at kay Bernard Chong. Talagang sila, sanggan dikit. Hindi naman siguro maglalaro sa Nanches yan sa sa Heritage Hotel. Magkakasama silang tatlo, hindi naman siguro sila nila gagawin 'yun. Kaya talaga meron pong connection 'yan. Siyempre, si Kulaong gagawa yan ng issue na kunwari ay wala na silang connection ni Maralag kasi nga parang na niya rito si Maralag eh. Parang nabenta niya. Parang naibenta niya si Maralag dito, nasira niya si Maralag dito. 'Di ba? Kaya parang mapapatanong ka, bakit gano'n? Si Kulaong kapag nagigipit, ang takbuhan niya Region 2. Andun si Maralag. Tapos ngayon kaaway niya. Kasi ikaw, kung meron kang kaaway o kalaban, kahit na general pa, 'di ba? General pa ha, kalaban mo, pupunta ka pa ba doon sa Region 2? Kung kalaban mo yung regional director diyan? Kung kaaway mo yung regional director diyan, pupunta ka ba doon? 'Di ba? Kaya parang parang questionable talaga. Mapapaisip ka talaga, teka, bakit gano'n na si Kulaong pumupunta pa doon sa Region 2, kalaban niya pala yung regional director do'n. Do'n siya naghahasik ng lagim, katulad no'n ng siya ng mga estudyante, ng loloko, ng gogoyo. Kung kalaban niya yung general do'n, at kunwari ako yung general do'n, ako ang regional director doon sa Region 2. At nakita ko itong kalaban kong Kulaong na 'to, na nangtatarantado ng mga estudyante. Putangina, papakaladkad ko 'to palabas ng Region 2. Nambibiktima ng mga estudyante, si Walborga saka si Jana, nangangalabit sa may kili-kiling gano'n. Kakasuhan ko na kaagad 'yan, kung kalaban ko si Kulaong. 'Di ba? Kaya parang, 'di ba? Parang mapapaisip ka. Kalaban mo pala 'yun, pero bakit gumagawa ka ng katarantaduhan doon? 'Di ba, kung meron kang kalaban sa isang lugar, hindi ka pupunta doon Kasi matatakot ka o maiilag ka. Lalayo ka. Bakit? Kalaban mo nga 'yun nandoon Hindi kaya nasasabi ni Kulaong, yung sinabi niya na, Panginoon ako dun, ay dahil kay General Maralag?
Kaya malakas ang loob niyang magsasalita ng gano'n, Panginoon siya sa Norte, Panginoon siya sa Isabela, dahil meron siyang, protektor na isang general, regional director pa. Hindi kaya 'yun ang dahilan? Ah, kasi talagang mapapaisip ka dito sa ni Culaong na ito, eh. Gano'n 'yung arte niya, ngayon biglang gagawa siya ng video na magkalaban daw sila ni Maralag. Abay teka, binanggit mo, Panginoon ka doon. Paano ka magiging Panginoon doon kung kalaban mo, ah, ay regional director, 'di ba? Medyo may something. Meron tayong dapat malaman dito between Culaong and General Maralag. Naglalaro sila ng, chess sa Heritage Hotel kasama si Bernard Chong. Si Bernard Chong nakikipag-usap lang kay Tony at kay Culaong. Si Bernard Chong ang pinaka sa kanila, pinaka-boss kasi 'yan ang pinakamayaman, napakaraming negosyo. Kita niyo nga pati daw negosyo niya sa abroad, sa ibang bansa naapektuhan dahil kay Culaong, 'di ba? Ano ang tinatago ni General Maralag at ni Culaong? 'Yan ang isang magandang malaman natin. Gawang eksena na si Culaong, binigyan yata siya ng warning ni Tony. Hindi puwedeng madawit si Tony sa kanya at delikado ang serbisyo niya. Tama, Kuya Roberto, sa usapan ni Yama at General Maralag, mukhang galit dahil nadadamay ang name niya, yari si Culaong. Toll Road Sector, conversation pa lang ni Yama at Maralag, naku po, mabigat na. Tama nga. Kyle Juni, tama nga naman, Boss Mac. Saka isa pa, bakit bumalik sa Manila? Pumutok na yung issue kay Maralag. Wondering, parang lumalabas, proteksyon ni Bernard Chong si General. Kaya din suportado ni Bernard Chong si Culaong dahil naniniwala din siyang Marcos, smell species. Ian Habi, hello po, makadiablo pa, shoutout kay Ray, lasing na naman, nagbubunga nga. Natawa ako dun, makadiablo Rolly Vinas, kaya naman feeling untouchable si Culaong dahil protektado ni Maralag. 'Di ba parang connect the dots. Connect the dots, Sabi niya, "Uloy, Panginoon ako dun." Oh. Pero kalaban niya yung regional director, 'di ba? Tapos naglabas siya ng ng pahayag na kaaway niya 2023 pa. Kulaong. Yan kasi mahirap, Kulaong. Naglalabas ka ng mga kung ano-anong pangyabang. Para hindi halata na isang tribo sila. Brian, Shelet, Constantino. Tama, Kuya Roberto, mahilig mag-name dropping ng matataas na opisyal ng gobyerno si Boy Culaong. Ate May, yari si Culaong, mukhang igurgur na lang yan ni Maralag pag nakasuhan at makapag-retire. Toll Road Sector, wag nating itigilan yan. Malapit nang mahuli ang leader ng mga scammer, Tolmac. Nako, delikado. Erickson Diary, Tidal Mac, April, sure ako, tapos na si Culaong. May bracelet na bagay sa kanya. Out the main, wag na tayo magtaka ng isang araw, bigla na lang patahimikin yan si Culaong. Tama. Jeremy Oribello, yari na yan si Culaong na yan. Ang dating, nakikita ko kay Culaong, sa halip na manahimik, lalo pa nagyayabang. Sana imbestigahan niya, naku po, kaya mayabang doon sa Region 2, Kyle Juni. Nelian Clote, gandang gabi, Boss Mac. Ate Glenn, yes, may kapit yan, Chuck. Sino kaya ang mastermind? Toll Road Sector. Mahusay ka talagang mag-isip, Boss Mac. JR Maestrado. Ano lang yan Simple-simple lang sa akin yan Rolly Pinas, kaya tama si MJ, lahat ng dumidikit kay Culaong minamalas. Ayan na. Nung pinakita ni Culaong yung litrato niya kay General Maralag, si General Maralag ngayon parang malalagay sa hot seat. Meron siya nilabas na pahayag, iimbestigahan daw. Dapat dito imbestigahan
General Maralag, sarili mo. 'Di ba? Paano nasuot ni Kulao yung damit na yun? Eh, mag-file na ng retirement si Maralag ngayong taon, yari ka. Ang sinabi ni Yaman na boss ay si Kulaong. Tama po, si Kulaong po yun. Sino kaya nasa likod ni Kulaong? 'Di ba? Toll road sector, para mapapaisip ka nga talaga dito. 'Di ba? Maaaring yun talaga. 'Di ba? Maaaring pwede talaga nating maisip na meron talagang makapangyarihan, sobrang makapangyarihan na tao sa likod ni Kulaong. Meron talaga, hindi maitatanggi. Pilingero lang, Ate May. Jeffer John Villarama, Boss Mac, pa-interview na si General kay MG. Pa-shoutout na din, boss. JC Castillo, logic talaga pinalabas na magkaaway para di madamay ang Lispo. Yun. Malapit na ang endgame. Kimbaw, Shaikyu, hello po. KJ Charlie. Hindi nga pa lang ni Kulaong, mamalasing ka na tapos didikit ka pa. Naku po, ubod na malas. Ate May, nung sinuot ni Kulaong yung pang-official na uniform, nagmukha siyang scarecrow. Kuya Henry, ayan. Kuya Henry, nakita ko kasi hindi talaga tayo makakakuha dito ng like. Bakit? Ano to kumbaga bugso Ito yung bugso Dapat nga mamaya pa sa Kulaong time to Kaya lang nakita ko, ang dami kanina, umabot pa ng 4K. Diretso muna tayo. Dapat maaga Kulaong time Dapat kanina pa 'to tapos pero tuloy lang natin. Lani Tanyag, saan kaya umugot ng kapal ng pagmumukha yan si Kulaong? Grabe na talaga ang kalyo sa mukha. Ate Ira, magandang gabi po. Honor, sinilbihan ng warrant si Kulaong. Tignan nyo sa live, bilis. Sinilbahan? Kay Kyle Juni, hindi ba mayayari dyan si Maralag? Siyempre, di naman masusuot ni Kulaong yan uniform. Kung di rin siya pumayag na masuot yun. Seryoso ba to? Yun nga hindi natin alam Kilowater, Boss Mac, diretso ba tayo sa Kulaong type para mas lalo lumubog pa si Kulaong 1,000 feet below sa impyerno? Kimbaw, tama yan, Boss Mac, focus ka kay Kulaong, huwag kang makisali sa ibang vlogger na nag-aaway-away ngayon. Tama. Kuya JNB, tuwang-tuwa sa 70k viewers si Kulaong kanina sa live niya, tapos bigla nag-end live ang loko. Di naman totoo na ganun karami. Siguro magano na tayo sa ating Kulaong time. Malapit na tayo dito. Ayun. Ito ba yung nabayaran na vlogger? Sabi ni Goryo. Opo, malaki binayad sa akin. Malaki po ako kumita dito. Goryo. Kaya mag-vlog ka na rin. Maging vlogger ka na rin kasi hindi mo na kailangan pumasok ng alas 8 hanggang alas 5. Hawak mo oras mo.